Number two, you have to know how to read it. So I would say it's kind of difficult because it takes time, which is a privilege to have a lot of. Imagine kung afford at madali para sa lahat maging choosy at healthy. Hi! Happy Nutrition Month! Ako si Kat, and as someone who lives independently while working, bilang karapatang malaman ng mga mom being a part of this event. And positively influence consumer perceptions and behavior and drive product reformulation with a simple and easy to understand labeling scheme. With responsible food marketing practices, aggressive and hyper-targeted marketing of unhealthy food will become much less prevalent and will enable marketing that will encourage healthier food choices. Nutrition, merong mga stunted, merong mga severely malnourished, pero yung obesity talaga is tumataas din. So, having said that, I am 100% committed na mai-push to into law. Hopefully, magkaroon tayo ng enough na push din dito sa Senate at saka of course dito sa lower house. Aralan sa labas sa mga parks, and eventually, hopefully, sa mas malalaking bahagi ng aming bayan, sa mga main roads, malls, and even sa mga billboards na meron sa amin sa Taytay. Sa kasalukuyan po ay ini-implementa na namin ito sa Taytay. That's why we're here to fully support the enactment of the House bill that was proposed by our representative, Sir Reynolds Michael Tano, kasi sa amin po, hindi lang dapat siguro sa Taytay natin ito nagagawa. Siguro mas kailangan natin mas maprotektahan pa lahat ng mga bata sa ating bansa. At masaya lang po kami na meron na tayong na-pilot test sa Taytay, and we're really trying to collect all the data that we could get pre and post the implementation of this ordinance so that we can also see how the impact that we could make to the lives of our children in Taytay. So kami po sa bayan ng Taytay ay taus-pusong sumusuporta sa pagpapasa ng House Bill na ito upang mas maprotektahan po natin ang ating mga kabataan sa harmful impacts ng advertising na nakadirekta para sa mga bata. Ng wastong pagkain. Malalaman nila haling mga pagkain yung may mataas sa salt, mataas sa sugar, and mataas sa fats. Yun lang naman po, no? Hindi natin sinasabi na huwag ituloy or huwag kumain itong mga pagkain ito. Sana po hindi isipin na threat, itong bill na to sa ating food industry. Because I think this should be an impetus, no? Ito ay isang siguro parang sana ma-inspire natin yung ating mga food companies na i-reformulate or gumawa ng mas mga healthier alternatives sa ating mga food products. Malaking bagay ito para sa ating public health. In the future, mababawasan ng ating mga kaso sa heart attacks, diabetes, at yung mga similar na mga sakit. So sana po hinihingi namin ang buong suporta ng ating civil society organization. So, very important to in taking care of your heart kasi syempre gusto natin maiwasan yung mga foods na lalo na coming out of the pandemic, no? Nakita po natin dahil komportable ang ating mga bata ngayon na mag-order online ng pagkain nila at deliver na lang kahit na isang drink lang yan. Importante alam nila kung anong ipinapasok sa kanila. Because otherwise, we are building a nation of children who will eventually develop obesity, diabetes, and heart disease. Pala sila, tayo dyan. Pwede dito sa baba iba. Pwede rin po dito sa baba kung ano. Upo na lang dito. Dito po. Dito upo.